bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan, pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama, hawak kamay sa pag-asa. Magandang araw mga katagumpay. Ito po ulit si Teacher Roniel, Special Needs Education Teacher and Academic Interventionist. And welcome back po sa ating show na kung saan mga katagumpay tutulungan natin ang ating mga katagumpay na guro at magulang na mas maintindihan kung paano natin masusuportahan ang mga batang may special needs. At dahil tagumpay smart learning, no, kung nakikinig ang iyong heart, soul, at alam mo ang iyong purpose, smart learner ka. Sa episode 2, pag-uusapan natin kung ano ang presentation accommodation. Ang presentation accommodation ay mga paraan kung paano natin i-adjust, kung paano ihatid, paano i-present ang impormasyon para mas accessible ito sa bata. Ibig sabihin, paano ba tayo nagpe-present ng lesson sa bata na angkop doon sa pangangailangan niya at sa needs niya? Tandaan mga katagumpay, hindi natin binabago ang lesson content o standard. Binabago po natin kung paano natin ito ipapakita o ipepresent sa bata. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng presentation accommodations? Kapag sinabi po nating presentation accommodations, ito po yung mga adjustment kung paano natin ipapakita. So pag sinabing adjustment, iaakma natin sa individual needs ng bata. No, kung paano natin i-present ang lesson. It might be sa instruction, no? Mag-iiba tayo ng strategy o sa mismong task. Pwede itong visual, pwedeng auditory, pero mas maganda kapag multi-sensory. At pwede din tayong gumamit ng alternative format kung nakikita natin makakatulong po talaga ito sa bata. Ngayon, ano ba ang layunin nito? Ang layunin po nito ay para mas matulungan ang bata na ma-access ang information. So, ma-access yung curriculum sa paraan na kaya niya. No? Tinitingnan natin ang learning styles niya, titingnan natin ang learning needs niya, at mag-iisip tayo ng pwedeng gawin para mas maintindihan niya. Ngayon sa Philippine context, no, sa mga schools, marami na tayong ginagawa na mga accommodation na minsan ay hindi lang tayo aware dahil part siya ng ating lesson. Kaya isa-isahin po natin yan. Una ay ang gumagamit dapat tayo ng visual supports. Bakit? Kasi nakaka-reinforce po ito ng learning ng bata. Halimbawa, no, sa grade 5, sa kanilang lesson sa Araling Panlipunan, pwede ang teacher na gumamit ng mga color-coded maps para mas malinaw sa bata ang bawat rehiyon. Paano ba ito gumagana, itong color-coded? Nagkakaroon ngayon ng learning through association. Kasi ang bawat regions o rehiyon ay na-attach doon sa color. At kapag naaalala ng bata yung color, automatic, no? Dahil nga na condition ng bata doon sa color-coded mo na ginamit, maalala niya na kung ano ang region. At ito yung pinaka-common sa classroom na ginagamit natin, no? Itong graphic organizer. Itong graphic organizer, napaka-importante po nito dahil nakikita ng bata kung ano yung mga pagkakasunod-sunod ng gagawin niya. Halimbawa, no, sa Filipino, napakahirap po magpa-essay writing sa mga bata. Ngayon, paano tayo magpapagawa sa bata ng essay na hindi sila nahihirapan? Gagawa tayo ng mga ways, no? Katulad ng graphic organizer para mas mapadali ang kanilang gagawin. Halimbawa, sa may box, no, at may arrow para gabayan sila sa pagsusulat. Ito yung unang gagawin, pangalawang gagawin, pangatlong gagawin. At pwede din po tayong gumamit, no, ng mga picture schedule sa board para alam ng bata ang sequence ng activity. Let's say, for example, no, sa daily routine nila, magsisimula sa flag ceremony. Maglalagay ka ng arrow kasi after ng flag ceremony, math. After ng math, no, maglalagay ka ulit ng arrow. Let's say, for example, recess. Hanggang sa lahat ng routine ay dadaanan po nun.
Bakit mahalaga po yun? Ang ating mga batang mayroong special educational needs, lalo na ang mga batang may autism, napakahalaga po sa kanila ang routine. At makakatulong po sa kanila kapag nakikita po nila kung ano ang gagawin. Nababawasan po ang frustration ng mga batang may autism kapag maayos ang routine natin sa classroom. Pangalawang, pwede nating accommodation na gawin ay yung large print and alternative format. Ano po ba ang ibig sabihin ng large print or alternative format, no? Malaking sukat ng mga letra para mas madaling mabasa ng mga bata. Mas madali nilang nakikita. Halimbawa, sa grade 5 Filipino quiz, nagbigay ng large print test para sa mga batang may low vision. Bakit kailangan po yun? Part po siya ng accommodation na ginagawa natin kapag nakikita natin hindi po kaya ng bata yung standard font and text size na ginagamit natin. And papaalala ko lang po sa inyo, karapatan po yan ng bata ayon sa mga legal basis na na-mention natin. Kaya kailangan po na ginagawa natin yan lalong-lalo na kung yan po ay nakalagay sa individualized educational program or plan ng bata. Kasi yun po yung makakatulong sa kanya. Yun po yung makakapagbigay sa kanya ng equal opportunity katulad ng mga natatanggap na mga batang regular sa isang classroom. Para naman sa mga hindi nakakakita, no? Pwede tayong gumamit ng braille version ng reading materials para kahit na visually impaired sila, natututo rin sila. Pangatlo, ito yung pinaka-effective, no? Kasi dito, gumagana ang lahat ng senses ng mga bata. And the more na gumagana ang maraming senses ng bata, mas maraming nagsisend ng signal sa kanyang brain para matuto, ma-reinforce yung learning. So, halimbawa, no, sa isang math activity, pwede tayong gumamit ng mga coins at bottle caps para mas hands-on ang counting activities nila. Pwede rin tayong gumamit ng mga sticks, no? Napakahalaga po kasi na manipulatives ang ginagamit natin, lalong-lalo na sa mga batang may special educational needs. Kasi direct yung learning nila, experiential yung learning nila, at mas mabilis po nila ang matututunan yung konsepto ng pagbibilang kasi sila po mismo yung gumagawa. Tandaan po natin, karamihan sa mga batang may special educational needs ay mayroong limitation pagdating sa conceptual, no? Kaya, as much as possible, gumamit po tayo ng mga accommodations na nahahawakan nila, nakikita nila, naririnig po nila. Kasi, katulad nga ng sinabi ko, multisensory teaching is very effective kasi lahat ng mga senses ng bata ay gumagana, nagli-learn, nagsisend ng signal sa brain ng bata at nare-reinforce po yun isa-isa. Halimbawa, paano ng multisensory teaching? Halimbawa, nagpa-spelling ka sa English, no? Pwede kang gumamit ng cut-out letters sa Manila paper para habang binabasa ng malakas, nakikita ng bata yung tamang spelling. At next, no? Ito ay siguro accessible kasi ngayon mayroon na tayong technology, mayroon ng mga cellphone, yung mga classroom, mayroon ng TV, mayroon ng projectors, mayroon ng internet. Kaya talagang napakadali ng maghanap ng mga assistive technology. Pero ano nga ba itong mga assistive technology? Ito yung mga tools, machines, o mga gamit na pwedeng makatulong sa batang merong special educational needs na accessible siya dapat, available siya dapat. Halimbawa, sa lesson mo, gumagamit ka ng projector at PowerPoint na may malinaw na pictures para sa mga batang may auditory processing difficulty. 'Di ba? Meron silang difficulty in hearing. So gamit ang projector at PowerPoint, nagpapalitan mo ngayon yung difficulty nila sa auditory, ginagamit mo ngayon ang kanilang sense of sight para ma-deliver ang lesson. So yun po ang power ng accommodation. Shampoo, diba ko pa monyera, Centella at may DHA pa, may Bilberry, Marigold at marami pang iba, siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan, para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan, memorize lang yan.
ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Ano pa ang mga assistive tech na pwede natin gawin? Pwede tayong gumamit ng mga text-to-speech or speech-to-text software para mabasa aloud ang digital reading materials. Doon, kahit silently binabasa ng bata, naririnig niya, di ba? Mas maraming senses yung nagsisend ng signals doon sa brain niya. Mas nare-reinforce po ang learning ng bata. Ngayon, para naman sa mga katagumpay parents natin na nanonood, ito naman ang pwedeng gawin natin sa bahay. No? Pwede natin gamitin ang accommodation katulad nga po ng sinabi ko. So, paano ba? Let's say for example, no, gagamit tayo ng visual no, sa bahay. Pwede tayong gumawa ng picture checklist. Let's say for example, ito yung nahihirapan ng bata sa routines niya every morning. Gawa tayo ng checklist pero may nakadikit na picture. Let's say for example, ito dapat ang gagawin niya. Pagising, kailangan ayusin niya ang kanyang higaan. Dapat may picture po yan. Pagkatapos, kailangan mag-toothbrush, maglinis ng plato, kumain, ayusin ang bag, no? Maligo, magbihis at pumunta ng school. So pwede tayong gumawa ng checklist ng mga step-by-step na gagawin ng bata pero mas maganda po kapag nilagyan natin ng picture. Pangalawa, pwede po tayong gumamit ng mga highlighted instructions sa homework. Kaya nga sa school ngayon ang ginagawa namin para hindi mahirapan ng mga magulang, lahat ng mga subjects nila ay may in-associate kaming color. Let's say for example sa Filipino and MAPE, yun po kasi yung tinuturo ko. Ang Filipino ay yellow, ang MAPE ay purple. Kapag sinabi namin sa magulang na Filipino ang homework nila, kapag sinabi ng magulang na kunin mo yung yellow mo na notebook, automatic Filipino na yon ang kukunin ng bata. So napaka-helpful nung paggamit ng mga color-coded materials at lalong-lalo na sa text. Gagamit naman tayo ng auditory, gamitin natin ang auditory senses ng bata sa bahay sa paggagawa ng mga task. Pwedeng mag-record ng voice note na halimbawa, no, anak, basahin mo muna ang page 15 para ma-replay ng bata, no? Masundan niya po yun. At pwede tayong magpatugtog ng mga educational song habang nag-aaral ng multiplication table. Itong paggamit ng mga educational song, no, napaka-helpful din ito, lalo na sa mga batang may special needs. Kasi kung plain paper lang yan, napakahirap niyan para sa kanila. Pero dahil nga na-activate ang lahat ng senses ng bata, kapag gumagamit tayo ng educational song, mas marami pong ways, no, ang information na dumaloy papunta sa brain ng bata. Nakikita nila, naririnig nila, no? At kapag interactive pa, di ba, merong participation ng bata, mas maganda po yun. At next, ang next naman na pwede nating gawin ay itong paggamit ng multisensory sa bahay. Pwede ang mga magulang gumawa ng mga spelling game kung saan isusulat sa likod ng bata ang letter gamit ang mga daliri at hulaan niya ito. Napakasimple ng laro. Papatalikurin mo yung bata tapos magsusulat ka sa likod ng bata ng mga letters tapos papahulaan mo ang kung ano yung iyong sinulat doon sa likod ng bata. So, wala ka masyadong gagastusin dito kasi you only use your finger. Next ay ang gumamit ng mga colored beads para magbilang at gumawa ng patterns, no? Halimbawa, ang bata ay nahihirapan sa mathematics, lalo na sa counting, we can use colored pattern beads para mas ma-reinforce, no? Mas magawa ng bata ang pagbibilang at mas experiential sa kanya kasi siya mismo yung kumukuha ng beads, lilipat sa kabila para magbilang. At ngayon naman, mga katagumpay, magbibigay tayo ng mga practical tips, no, na personally ginagamit ko as a teacher at sa mga parents, no? So para po ito sa ating mga katagumpay teachers at sa ating mga katagumpay learners at parents, no, na nagtutulong-tulong para mabigyan ng tamang suporta ang batang may special educational needs. Unang tip, laging i-pair ang visual sa verbal cues. Kasi nga, the more na gumagana ang maraming senses na brain ng bata, mas effective ang learning. Pangalawa, kung mayroong mga gagawin ang bata na sa tingin nyo po ay medyo mahirap, pwede pong mag-pre-teach. Ituro no, sa bata ang mga konsepto bago ang klase o ang homework. Kasi kapag isasabay mo yan ngayon,
magkakaroon ng frustration ng bata. Mahihirapan siya. Karamihan pa naman sa kanila ay natatakot, 'di ba? Nahihiya. Nasa crowd po sila kasi kasama ang mga regular na learners, 'di ba po? Kaya napakahalaga din po ng pag-pre-teach. Ang ginagawa ko dito as a teacher, nagsisend ako ng topic namin sa mga magulang na bukas ito po yung lesson namin. So kung maaaring mabigyan nyo na po ng maagang pagkaintindi ang bata para hindi na po siya mahirapan sa paggawa ng mga activities pagpunta sa school. At pangatlo, palagi po itong sinasabi kasi ito po ang pinaka-importante, maging consistent sa paggamit ng accommodation para maging familiar sa bata. Kasi hindi pwedeng itong linggo na ito yung accommodation mo. Tapos nakita mong effective, gusto mong mag-try na naman ng ulit ng bago. Hindi naging effective. Ang mangyayari dyan ngayon, malilito ang bata. Kung saan nakikita nyo po na nung in-apply nyo yung accommodation sa bata, naging effective, ipagpapatuloy nyo po yan. Ngayon, throughout that process, nakita nyo ay nabuboard na siya. Doon na kayo ngayon mag-isip ng ibang ways naman. Pero kung effective pa sa bata, please stick to that accommodation. Mga katagumpay, sa mga magulang, sa mga nanonood nating mga teachers, tandaan, presentation, accommodation ay hindi pagbabawas ng standard ng bata. Wala pa tayong binabawas ang standard, kundi binibigyan natin ng ibang daan, ibang way para marating niya ang parehong learning goal. Hindi lahat ng bata ay natututo sa parehong paraan, kaya mahalaga ang accommodations sa special needs at inclusive education. Mga simpleng hakbang para maging patas ang pagkakataon sa pagkatuto. Maaring ito'y dagdag na oras sa pagsusulit, paggamit ng visual aids o mas personal na tulong mula sa guro. Ito ay hindi lang pagbabago sa pagtuturo, kundi pagpapakita ng malasakit na bawat bata ay may kakayahang magtagumpay kung may tamang suporta. Yan ang ay dapat. Impormasyon na nagbibigay inspirasyon at gabay para sa mas matagumpay na pagkatuto. At sa susunod na episode ng ating Tagumpay Smart Learning, ay pag-uusapan natin ang response accommodation. Kung kanina, kung paano magbigay ng lesson ng teacher sa next na episode, pag-uusapan naman natin kung paano natin pwedeng i-adjust, kung paano sasagot o mag-perform ang bata sa school at sa bahay. At syempre mga katagumpay, kung nakikinig ang iyong heart, soul, at alam mo ang iyong purpose, smart learner ka. Maraming salamat po sa panunood! Ito ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!